May mga taong ginagawang motivation ang galit para marating ang tuktok. Pero si Edward C., ginawa niyang sining ang paghihiganti. Isang kontrata, isang taong magpapanggap at isang ₱1,000,000. Sapat ba to para matakpan ang nakaraang lihim nila sa ampunan? Alamin natin sa kwentong ito. Hindi mo kayang bilhin ang pag-ibig ko, Edward. Pera lang ang meron ka. Yan ang huling salitang iniwan ni Diana bago niya itinapon ang puso ni Edward sa putikan. Ngunit pagkalipas ng 5 taon, nagbalik si Edward C. Hindi na ang mahirap at pulubing batang lumaki sa ampunan kundi bilang isang trillionaire CEO na humahawak sa ekonomiya ng bansa. Para maipamukha kay Diana ang kanyang pagkakamali, kailangan ni Edward ng isang perpektong palamuti, isang contractual wife. Pumasok si Althea, isang simpleng babaeng baon sa utang, palaban at handang pirmahan ng kontrata kapalit ng kaligtasan ng kanyang pamilya. Ang plano, magpanggap na sobrang magmahalan sa harap ni Diana para sa isang matangis na ganti. Ngunit paano kung ang ganti ay maging totoong pag-ibig? At paano kung ang totoong lihim sa likod ng pagiging trilyonaryo ni Edward ay hindi lang tungkol sa ambisyon, kundi isang masakit na sakripisyo na wawasak at bubuo sa kanilang lahat? A tale of fake marriage, hidden identity, deep betrayal, and ultimate redemption. Handa ka na bang matuklasan ang tunay na halaga ng pag-ibig? Tahimik at halos hindi makahinga ang buong grand ballroom ng 5-star hotel sa BGC. Ang amoy ng mamahaling pabango, ang kislap ng mga kristal na chandeliers at ang tugtog ng mahinhing violin ay sumisimbolo sa isang mundo kung saan ang pera ang nagpapatakbo sa lahat. Lahat ng naroon, mga sikat na negosyante, matataas na politiko at mga kilalang aristokrata ay may isang habol ngayong gabi. Ang masilayan, ang misteryosong trilyonaryo na nakabili ng pinakamalaking real estate conglomerate sa buong Asia sa loob lamang ng 3 taon. Si Edward C. Sa isang sulok nakatayo si Diana habang nakahawak sa braso ng kanyang fiancé na si Richard, ang tagapagmana ng isang malaking bangko. Nakasuot si Diana ng isang mamahaling designer gown, hawak ang baso ng champagne habang nakataas ang noo. Ito ang buhay na pinangarap niya, ang mundong puno ng luho at kapangyarihan. Biglang nagdilim ang paligid at nakatutok ang nag-iisang spotlight sa tuktok ng grand staircase. Doon lumabas ang isang lalaking may taas na higit 6 na talampakan. Nakasuot to ng customized Italian suit na perpektong humuhubog sa kanyang malapad na balikat at atletikong katawan. Ang kanyang panga ay matalas, ang buhok ay maayos na nakatabi at ang kanyang mga mata ay malamig pa sa yelo. Ang bawat takbang niya paibaba ng hagdan ay naglalabas ng aura ng isang haring handang maghari sa mundo. Biglang nalaglag ang panga ni Diana. Napabitaw siya sa braso ni Richard at napahawak sa kanyang dibdib habang mabilis na kumakaba ang kanyang puso. Imposible, bulong ni Diana habang nanginginig ang mga labi. Hindi pwedeng ito, ang lalaking yon. Ang lalaking nakatayo sa harap ng daan-daang makapangyarihang tao ay si Edward. Ang dating mahirap at dukhang kapares niya sa ampunan. Ang lalaking tinanggihan, ipinahiya at tinapak-tapakan niya. 5 taon nang nakakaraan dahil wala itong may papakain sa kanya kung hindi mga pangarap. Naglakad si Edward sa gitna ng bulwagan. Ang kanyang malamig na paningin ay huminto ng diretso sa mukha ni Diana. Isang mabilis na pahiwatig at nakamamatay ng ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Akala mo ba hindi ako magbabalik, Diana? Sa isip-isip ni Edward habang mahigpit na ikinuyom ang kanyang kamao. Ginawa kong lahat. Kinain kong alikabok. Tinayak kong buhay ko para marating ang tuktok na ito. Para lang maipamukha sa'yo kung sinong tinapon mo sa putikan.
Subalit alam ni Edward na hindi sapat ang pera lang para durugin ang pride ni Diana. Kailangan niya ng isang bagay na lalong magpapasakit sa ego nito. Kailangan niyang ipakita na nakahanap siya ng babaeng mas maganda, mas tapat at mas karapat-dapat sa lahat ng trilyon niya. Sa mismong sandaling yun, sa gilid ng silid ay nagmamadaling naglalakad si Althea. Nakasuot si Althea ng simpleng uniform ng catering staff. Basa ng pawis ang kanyang noo at bakas sa kanyang magandang mukha ang matinding pagod. Nitong mga nakaraang buwan, halos 3 trabahong pinapasukan niya araw-araw para lang mabayaran ang malaking utang na iniwan ng kanyang pamilya sa mga kilalang loan shark. Althea, dalhin mo itong tray ng champagne sa VIP table. Bilis! Sigaw ng kanyang supervisor. Opo ma'am, mabilis na tugon ni Althea. Inayos niya ang kanyang buhok at kinuha ang tray. Habang naglalakad siya sa gitna ng karamihan, nagmamadali siya dahil sa takot na mapagalitan. Ngunit sa matinding pagmamadali, hindi niya napansin ang matangkad na figura ng lalaking nakatayo sa kanyang daanan. Sa isang iglap, nabangga ni Althea ang matigas na dibdib ni Edward. Nahulog ang tray. Nabasag mga baso at ang pulang wine ay tuluyang natapon sa purong puting polo ni Edward. Natahimik ang buong bulwagan. Nahinto ang musika. Lahat ng mata ay nakatutok sa kanila. Diyos ko, patawad po. Patawad po talaga. Nag-aalalang banta ni Althea habang mabilis na kumuha ng cloth napkin at sinubukang punasan ang dibdib ng lalaki. Hindi ko po sinasadya, sir. Papalitan ko po ito. Huwag niyo lang po ako ipapatanggal sa trabaho. Hawak ni Althea ang damit nito habang nakatingala. Sa unang pagkakataon, nagkatitigan ang kanilang mga mata. Nagulat si Edward. Sa kabila ng maruming suot at basag na baso, nakita niya ang malalaking mata ni Althea. Mga matang puno ng katapatan, takot at paglaban. Walang bakas ng kaplastikan na nakikita niya sa ibang tao sa paligid. At sa sandaling yon, nakita ni Edward si Diana na lumalapit at may halong pang-asar at pandidiri sa muka habang nakatingin siya nagagawang kaguluhan ng isang dukhang waitress. Isang biglang ideyang pumasok sa utak ni Edward, isang nakamamatay na plano. Hawak ang pulso ni Althea, dahan-dahan siyang itinayo ni Edward. Sa halip na magalit, inalis ni Edward ang kanyang mamahaling suit coat at sinuot to sa balikat ni Althea para takpan ang mantsa sa damit nito. Mr. C? Naguguluhang tanong ni Althea. Nilapit ni Edward ang bewang ni Althea at iniharap ito sa buong karamihan. Lalo na kay Diana na ngayon ay nanlalamig ng mukha sa gulat. Inilapit ni Edward ang kanyang labi sa tenga ni Althea at bumulong gamit ang baritonong boses. Makipag-cooperate ka sa akin ngayon din at babayaran kong lahat ng utang mo. 1 bilyong piso. Nanigas si Althea sa kanyang kinatatayuan. Humarap si Edward sa mic habang nakahawak pa rin ng mahigpit sa bewang ni Althea. Pasensya na sa abala, ladies and gentlemen. Pahayag ni Edward sa malamig, ngunit makapangyarihang boses. Nais ko lang i-present sa inyong lahat ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Meet Althea, my fiancé. Tahimik at malamig ang loob ng kulay itim na Rolls Royce na mabilis na bumabagta sa kahabaan ng kalsada. Sa loob ng sasakyan, nakaupo si Althea sa tabi ni Edward. Karga pa rin ang kanyang mga balikat, ang mamahaling coat ng lalaki na amoy mamahaling wood smoke at bergamot perfume. Nanginginig ang mga kamay ni Althea habang nakakuyom ito sa kanyang kandungan. Ang puso niya parang gustong lumabas sa kanyang dibdib dahil sa matinding kaba. Sa tabi niya nakasandal si Edward. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, matigas ang panga at ang kanyang muka ay parang lilok ng marmol. Walang bakas ng anumang emosyon. Sino ka ba talaga? Hindi na nakapagpigil na tanong ni Althea. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may bakas ng kapanatagan. At bakit mo sinabi sa harap ng lahat ng mga taon yon na fiancé mo ko? Nababaliw ka na ba? Isang waitress lang ako. Dahan-dahang iminulat ni Edward ang kanyang mga mata. Ang malamig at makapangyarihang titig nito ay agad na dumapos sa mga mata ni Althea.
Walang kaimbitasyong inabot ni Edward ang isang makapal na itim na folder mula sa leather seat sa kanyang tabi at itinapon ito sa kandungan ni Althea. Magbasa ka bago ka magtanong. Malamig na utos ni Edward. Ang kanyang baritonong boses ay nagpapataimtim sa buong sasakyan. Kinuha ni Althea ang folder at binuksan ito. Sa unang pahina pa lamang, nalaki ng kanyang mga mata sa nakasulat, Marriage Contract and Confidentiality Agreement. Ano to? Gulat na tanong ni Althea. Isang kontrata. Tugon ni Edward habang inaayos ang cufflinks ng kanyang kamiseta. Isang taon ng pagkikipagpanggap bilang asawa ko. Sa loob ng 365 araw, ikaw ay magiging Mrs. Althea C. sa mata ng media, ng negosyo at ng lipunan. Gagampanan mo ang papel ng isang tapat, masunurin at mapagmahal na asawa ng isang trilyonaryo. Napasinghap si Althea. At bakit naman ako papayag sa kabaliwang ito? Hindi ako pwedeng mabili ng pera mo. Isang bahagyang ngiti na puno ng pang-uuyam ang sumilay sa labi ni Edward. Inilapit niya ang kanyang muka kay Althea. Napakalapit na nararamdaman na ng dalaga ang mainit na hininga ng lalaki sa kanyang balat. Hindi mo ba kailangan ng pera, Althea? Bulong ni Edward. Si Mang Tomas, ang mga kilalang loan shark sa tondo na nagbabanta sa buhay ng nakababata mong kapatid araw-araw dahil sa 30 million pesos na utang ng tatay mo. Akala mo ba hindi ko alam? Nanigas si Althea sa kanyang kinatatayuan para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Paano? Paano mo nalaman yan? Perang nagpapatakbo sa mundong ito, Althea. At ako may hawak ng pinakamalaking halaga nito. Seryosong pahayag ni Edward. Pirmahan mong kontrata. Babayaran kong lahat ng utang ng pamilya mo sa loob ng 5 minuto. At pagkatapos ng 1 taon, mag-iiwan ako ng 1 bilyong piso sa bank account mo. Malaya ka na at ligtas ng pamilya mo habang buhay. Tinitigan ni Althea ang mga papel sa kanyang kamay. Ang bawat salita doon ay parang kadena, ngunit ang kapalit nito ay ang kalayaan ng kanyang pamilya mula sa perwisyo at panganib. Walang ibang paraan, wala na siyang mapagpipilian. Ano? Anong mga kondisyon? Mahinang tanong ni Althea. Hawak ang panulat na inabot ng driver. Simple lang ang mga tuntunin, patuloy ni Edward habang tumitingin sa labas ng bintana. Una, kakalimutan mong lumang buhay mo. Mula ngayong gabi, titira ka sa mansyon ko. Papalitan mong kasuotan, ang kilos at ang pananalita mo para maging karapat-dapat na asawa ng isang si. Pangalawa, sa harap ng publikong lugar, lalo na kapag nandun si Diana at ang pamilya niya, kailangan mong magpanggap na patay ka sa akin. Kailangan mong hawakan ng kamay ko, tignan ako na may pagmamahal at yakapin ako kung kinakailangan. At ang pangatlo at ang pinakamahalagang tuntunin sa lahat, huminto si Edward at muling tinitigan ng diretso sa mata si Althea. Wag na wag kang mahuhulog sa akin. Ang kontratang ito ay negosyo at paghihiganti lamang. Walang pag-ibig na kasama dito. Naramdaman ni Althea ang konting kirot sa kanyang dibdib sa lamig ng boses ng lalaki, ngunit pinatigas niya ang kanyang kalooban. Iniyok-hayok niya ang kanyang ulo at mabilis na sinulat ang kanyang lagda sa ibabang bahagi ng huling pahina. Althea Fernandez. Inagaw ni Edward ang folder at tinignan ng lagda. Isang kumikislap na katuwaan ang dumaan sa kanyang malamig na mga mata. Welcome to hell, partner. Malamig na bulong ni Edward habang umaandar ang Rolls Royce papasok sa napakalaking gate ng isang napaka-luxury na mansyon sa Forbes Park. Hindi alam ni Althea na sa mismong sandaling pumasok siya sa mundong ito, hindi lang ang kanyang pangalan na magbabago, kung hindi ang buo niyang tadhana. Ilang sandali pagkapasok ng Rolls Royce, sa dambuhalang kulay gintong gate ng Forbes Park, huminto ang sasakyan sa tapat ng isang napakalaking mansyon na may modern architecture. Ang bawat sulok ng hardin ay nakalutang sa liwanag ng malalaking chandelier at nagtataasang glass walls. Sa bukana ng pinto, nakalinyang higit 20 kasambahay,
na nakayuko habang naghihintay sa pagdating ng kanilang Panginoon. Bumaba si Edward at tinaluhan si Althea. Sa isang mabilis na galaw, hinawakan niya ang bewang ng dalaga ng mahigpit. Isang imposibleng yakap na nagpadaloy ng kuryente sa buong katawan ni Althea. Maglakad ka na nakataasang noo, bulong ni Edward sa kanyang tenga habang naglalakad sila papasok. Mula ngayong gabi, ikaw nang reyna ng mansyong ito. Pumasok sila sa grand foyer na gawa sa mamahaling Italian marble. Ngunit bago pa man makahinga ng maluwag si Althea, lumapit ang isang matandang babae na nakasuot ng formal na black suit. Si Madam Clara, ang chief housekeeper ng mansyon. Good evening, young Master C. Nakaayos na pong lahat para sa pagsasanay ni Miss Althea. Malamig na bati ng matanda, nangunot ang noon ni Althea. Pagsasanay? Humarap si Edward kay Althea, malamig ang titig ngunit may bakas ng matinding otoridad. Ang aking asawa ay hindi pwedeng maging mukhang kawawa o walang alam. Sa loob ng 3 araw, bagong pinakamalaking charity gala ng taon, kung saan naroon si Diana at ang buong alta syudad, babaguhin ka namin. Bawat galaw, bawat salita at bawat tingin mo ay kailangang perpekto. Nagsimula ang impyerno ni Althea nung gabing yon. Dinikit sa kanyang pinakamahusay na fashion stylist, etiquette coaches at speech trainer sa buong Asia. Inalis ang kanyang simpleng suot, pinilitan ng mga mamahaling silk robes at sinimulan ang walang patid na pagpapaganda. Bawat pulgada ng kanyang balat ay inalagaan. Ang kanyang buhok ay ginawa ng signature style at tinuturo sa kanya ang paraan ng paglalakad gamit ang 5 pulgadang stiletto wheels habang may librong nakapatong sa kanyang ulo. Maling tindig, Miss Althea! Ulitin mo! Sigaw ng etiquette trainer habang pilit na tinutuwid ang balikat ng dalaga. Ilang beses natapilok si Althea, namamaga ng kanyang mga paa at basang-basa ng pawis ang kanyang likod. Ngunit tuwing naisip niyang 1 bilyong piso at ang kaligtasan ng kanyang kapatid sa kamay ng mga loan shark, muli siyang tumatayo at nagpapatuloy. Sa 3 gabi, habang nag-eensayo si Althea sa malaking walk-in closet at binubuo ang tamang tikas ng katawan sa harap ng salamin, dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Edward, inalis nitong kanyang coat at bahagyang ibinaba ang cufflinks habang pinapanood si Althea mula sa likuran. Nakasuot si Althea ng isang midnight blue na silk gown na perpektong humuhubog sa kanyang balingkinitang katawan. Ang kanyang mahabang buhok ay nakatali ng maayos at ang kanyang leeg ay pinalamutian ng dambuhalang diamond necklace. Natigilan si Edward sa unang pagkakataon na walang malamig na ekspresyon sa kanyang muka. Naging malalim at mainit ang kanyang titig habang nakatingin sa refleksyon ng dalaga sa salamin. Humarap si Althea, bakas ang pagod ngunit may matapang na tingin sa mga mata. Ano? Nakakatawa ba? Mukha ba akong clown sa mga mamahaling damit na ito? Dahan-dahang naglakad si Edward papalapit sa kanya. Ang bawat hakbang nito ay nagpapatalon sa puso ni Althea. Nang makalapit sila, ay inabot ng malalaking kamay ni Edward ang mukha ni Althea. Dahan-dahang inayos ang isang stray strand ng buhok sa likod ng kanyang tenga. Ang lamig ng kanyang mga daliri ay nagdulot ng matinding panginginig sa balat ng dalaga. Hindi. Mahinang bulong ni Edward gamit ang bariton ng boses na nakakatakot ngunit nakakatukso. Mukha kang isang totoong reyna. Nakatitig sila sa mata ng isa't isa. Sa kabila ng mga patakaran at sa kabila ng gawa-gawang kasunduan, naramdaman ni Althea ang matinding tensyon sa pagitan nilang dalawa. Isang uri ng pagnanasa na hindi kasama sa kontrata. Biglang nilayo ni Edward ang kanyang kamay at pumigtas muli ang kanyang muka. Bukas ang charity gala. Naroon si Diana. Malamig na sabi ni Edward habang tumatalikod. Gawin mong lahat para maglaway at manginig siya sa inggit. Ipakita mo sa kanya na ang babaeng pinalit ko sa kanya ay hindi niya kailanman kayang pantayan. Naiwang mag-isa si Althea sa gitna ng silid. Hawak ang kanyang dibdib na hindi humihinto sa mabilis na pagtibok. Alam niyang papasok na siya sa yungib ng mga leon
At ang lalaking nagligtas sa kanya ang siya ring pinakamapanganib sa lahat. Ang Grand Ballroom ng Manila Hotel ay nababalot ng ginto, kristal at hindi mailarawang karangyaan. Naroon ang pinakamalaking pangalan sa negosyo, politika at pampublikong buhay. Ngunit sa kabila ng magagandang ngiti at mamahaling mga hiyas, ang hangin ay puno ng chismis at pananabik. Lahat ay naghihintay sa pagdating ng trillionaire CEO na si Edward C. at ng kanyang misteryosong bagong fiancé. Sa isang kilalang mesa, nakaupo si Diana habang hawak ang kanyang baso ng champagne. Ang kanyang hawak ay napakahigpit na halos mabasag ang manipis na salamin. Nakaupo sa tabi niya si Richard, ngunit wala doon ang kanyang isip. Ang kanyang buong pagkatao ay kinakain ng matinding galit, inggit at pagtataka. Hindi pwedeng maging totoo ito, galit na isip ni Diana. Ang hampas lupang Edward na yon, isang trillionaire at may fiancé na kaagad. Biglang tumahimik ang buong bulwagan nang bumukas ang malaking double doors ng ballroom. Pumasok si Edward C. Mukhang isang makapangyarihang hari sa kanyang nakakabiganing navy blue suit. Ngunit hindi si Edward ang nakakuha ng hininga ng lahat, kundi ang babaeng nakahawak sa kanyang braso. Si Althea. Nakasuot si Althea ng isang pasadyang emerald na silk gown na may planging neckline at matataas na slit na nagpapakita ng kanyang perpektong legs. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng elegante. Nagpapakita ng kanyang mahabang leeg at ng mamahaling emerald at diamond necklace na nagkakahalaga ng ₱100,000. Ang bawat takbang niya sa kanyang stiletto heels ay may angking biyaya, lakas at kumpiyansa. Nalaglag ang panga ng lahat. Napatayo pa ang ilang negosyante upang masilayan ang kagandahan ng bagong Mrs. C. Diyos ko, siya ba yung waitress ng isang gabi? Bulong ng isang matandang matrona sa tabi ni Diana. Mukha siyang isang dugong bughaw. Napakaganda! Namutla si Diana. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang nakatitig kay Althea. Ang simpleng babaeng pinagtawanan at kinutya niya sa nakaraang party ay nagmukhang isang walang kapantay na reyna. Inakay ni Edward si Althea papunta sa gitna ng bulwagan. Eksaktong sa tapat ng mesa ni Diana, dahan-dahang niyuko ni Edward ang kanyang ulo at bumulong kay Althea sa paraang tila napakalambing sa mata ng madla. Nakatitig siya sa'yo. Mahinang bulong ni Edward habang kanyang malaking kamay ay dahan-dahang humawak sa panga ni Althea. Hinahaplos ang malambot nitong balat. Ipakita mo sa kanya kung sinong totoong nagmamayari sa akin ngayon. Tumingin si Althea sa mga mata ni Edward. Naramdaman niya ang matinding init na mga daliri nito sa kanyang balat at kahit na alam niya na nagpapanggap lamang ang lahat, mabilis na tumibok ang kanyang puso. Inangat ni Althea ang kanyang kamay at dahan-dahang inayos ang collar ng suit ni Edward. Pagkatapos, binigyan nito ng isang napakatamis at nakakatunaw na ngiti. Ayos lang ba ang itsura ko, my love? Malambing na tanong ni Althea. Sapat lang ang lakas ng boses para marinig ng mga tao sa paligid. Isang kidlat ng pagnanasa ang dumaan sa mga mata ni Edward bago siya yumukot mabilis na humalik sa gilid ng mga labi ni Althea. Perfecto ka, my wife. Hindi na nakapagpigil si Diana. Mabilis siyang tumayot naglakad palapit sa dalawa. Pilit naglalagay ng plastic ng ngiti sa kanyang muka habang nakahawak sa braso ni Richard. Edward, Althea, malamig na bati ni Diana. Hindi ko akalain na makikita ko kayo dito, lalo na ikaw, Althea. Magaling ka palang magsuot ng costume. Magkano bang binabayad sa'yo ni Edward para magpanggap? Natahimik ang mga tao sa paligid, ngunit bago pa man makapagsalita si Edward, sumulong si Althea. Humarap siya kay Diana na nakataas ang noo at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding otoridad. Costume ba, Diana? Malamig at eleganteng pambabara ni Althea habang pinaglalaroan ang dambuhalang diamond ring sa kanyang daliri. Ang tawag dito ay karangyaan. Isang bagay na pilit mong hinahabol sa buong buhay mo. Ngunit kailanman hindi mo tunay na maaangkin. Dahil hanggang ngayon, nakabase pa rin ang halaga mo sa lalaking kasama mo. Naliit si Diana sa matalim na salita ni Althea.
Lalo pang nadagdagan ng kanyang hiya nang hawakan ni Edward ang bewang ni Althea at dahan-dahang inilapit ang dalaga sa kanyang katawan. Iwasan mong kausapin ang asawa ko ng ganyan, Diana. Malamig na banta ni Edward. Ang kanyang boses ay tulad ng isang talim na kayang pumutol ng bakal. Baka makakalimutan ko ng pamilya ng fiancé mo ay may malaking utang sa isa sa mga bangko ko. Mabilis na namutla si Richard at hinila si Diana pabalik. Pasensya na, Mr. C. Tara na, Diana. Habang tinitignan ni Althea ang napahiya at nanginginig na si Diana na mabilis na lumalayo, naramdaman niya ang tagumpay. Ngunit nang tumingin siya sa itaas at nakitang nakatitig sa kanya si Edward ay may halong paghanga at pagnanasa sa mga mata nito, naramdaman ni Althea ang mas malaking panganib. Ang kanyang sariling puso na mabilis na nahuhulog sa lalaking hindi niya pwedeng mahalin. Pagkatapos ng matagumpay, ngunit nakakapagod na charity gala, tahimik na bumiyahe ang mamahaling Rolls-Royce pabalik sa mansyon. Walang sinuman sa kanilang nagsasalita sa loob ng sasakyan. Ngunit ang hangin sa pagitan ni na Edward at Althea ay nababalot ng matinding tensyon. Ang bawat sulyap, ang bawat hininga ay tila may dalang nakakapagpainit na kuryente. Pagkapasok sa tambuhalang master suite ng mansyon, mabilis na inalis ni Althea ang kanyang 5 pulgadang stiletto heels. Binitawan niyang mamahaling clutch bag at napasandal sa pintuan habang bumubuntong hininga. Pagod na pagod ako. Mahinang bulong ni Althea habang pinipikit ang kanyang mga mata. Sana naging masaya ka sa ginawa natin kanina. Napahiya mo na si Diana ng tuluyan. Nakatayo si Edward sa gitna ng kwarto. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang suit coat at isinabit ito sa upuan. Inalis din niya ang kanyang necktie at pinaluwag ang unang 2 pindot ng kanyang puting kamiseta. Ang kanyang matikas na dibdib at malapad na balikat ay lalong lumabas sa ilalim ng malamlam na ilaw ng chandelier. Hindi pa ako masaya. Malamig ngunit baritonong tugon ni Edward. Naglakad siya dahan-dahan papalapit kay Althea. Ang bawat takbang nito ay parang isang mandaragit na lumalapit sa kanyang huli. Napadilat si Althea at napasinghap nang huminto si Edward sa kanyang mismong harap. Napakalapit na nararamdaman niya ang mainit at amoy alak na hininga nito. Edward, anong ginagawa mo? Nanginginig na tanong ni Althea. Ang kanyang puso'y nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Inabot ni Edward ang likod ng leeg ni Althea. Ang kanyang malalaking kamay na may mainit na balat ay dahan-dahang humawak sa zipper ng gown ng dalaga. Sa isang mabagal at nakakatunaw na galaw, itinulak niya pabaon ng zipper pababa. Lalong lumakas ang kabog ng dibdib ni Althea. Edward, ang kontrata. Iwasan mo munang banggitin ang kontratang yan. Mahinang bulong ni Edward sa mismong tenga ni Althea. Ang kanyang boses ay puno ng pagnanasa at pagod. Ngayong gabi, ayoko munang mag-isip tungkol sa paghihiganti. Ayoko munang mag-isip tungkol sa pera. Ibinaba ni Edward ang kanyang muka at nilapat ang kanyang mainit na labi sa sensitibong balat ng leeg ni Althea. Napainit si Althea sa matinding sensasyon na dumaloy sa kanyang buong katawan. Agad na nanginig ang kanyang mga tuhod. Pilit niyang pinapaalala sa sarili na ito ay isang laro lamang. Ngunit ang bawat halik ni Edward ay tila nagtatanggal sa lahat ng kanyang depensa. Inangat ni Edward ang kanyang muka at tinitigan ng malalim ang mga mata ni Althea. Wala na dito ang malamig at walang emosyong trilyonaryo. Ang nakatitig sa kanya ngayon ay isang lalaking may matinding sugat sa puso. Isang lalaking naghahanap ng totoong init at kalinga. Bakit ka ganyan tumingin? Mahinang tanong ni Althea habang dahan-dahang tinataas ang kanyang mga kamay upang hawakan ang matigas na panga ng lalaki. Bakit paramdam ko na hindi lang galit ang nasa loob mo? Bahagyang natigilan si Edward sa paghawak sa dalaga. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, naramdaman niya ang isang tunay na pagmamahal na hindi nakabase sa kanyang pera o kapangyarihan. Iniyok-ayok ni Edward ang kanyang ulo sa balikat ni Althea at huminga ng malalim. Huwag mo kong tratuhin ng mabuti, Althea. Baka makalimutan ko ang mga patakaran natin. Baka ayaw na kitang pakawalan pagkatapos ng 1 taon.
Nabalot ng katahimikan ng buong silid. Niyakap ni Althea ang matipuno at malapad na likod ng lalaki. Pinararamdam dito na hindi ito nag-iisa. Sa kabila ng mga babala at sa kabila ng maikting na patakaran na huwag mahuhulog sa isa't isa, alam ni Althea sa kanyang sarili, huli na ang lahat. Nalaglag na siya sa bitag ng trilyonaryo. At sa gabing yun, sa gitna ng dilim at karangyaan, nagsimula silang magkasundo, hindi bilang dalawang taong nakatali sa kontrata, kundi bilang dalawang pusong naghahanap ng totoong pag-ibig. Nabalot ng matinding puot at paghahangad ng ganti ang buong pagkatao ni Diana. Hindi siya makakapayag na ang isang hampaslupang waitress lang ang magwawagi at magmamay-ari sa bilyong-bilyong kayamanan ni Edward. Isang kayamanang naniniwala siyang para sa kanya talaga nakalaan. Gamit ang natitirang impluensya at pera ng pamilya ng kanyang fiancé na si Richard, kumuha si Diana ng pinakamahusay na private investigator para kalkalin ang buong pagkatao at maruming nakaraan ni Althea. At hindi siya nabigo. Sa loob ng isang pribadong silid sa isang exclusive club, nakangiti ng matagumpay si Diana habang hawak ang isang makapal na brown envelope. Sa loob nito ay mga dokumento at mga larawan ng pamilya ni Althea. Ang mga utang ng namayapan nitong ama, ang mga illegal na transaksyon nito sa loan shark at ang mga lumang litrato ni Althea habang nagtatrabaho sa iba't ibang mababang uri ng trabaho. Tignan natin kung makakatayo ka pa ng nakataas ang noo, Althea. Naninigas sa galit na bulong ni Diana. Sisirain kita sa harap ng buong mundo. Pagkalipas ng 2 araw, idinaos ang isang malaking press conference sa headquarters ng C Conglomerate upang formal na ipakilala si Althea bilang hinaharap na asawa ng CEO. Daang-daang mamamahayag, cameraman at mga kilalang personalidad ang nagsiksikan sa bulwagan. Nakatayo si Edward sa gitna ng entablado, nakasuot ng perfect charcoal gray suit habang kaakbay si Althea na mukhang napaka-elegante sa kanyang cream-colored silk dress. Hawak ni Edward ang kamay ni Althea ng napakahigpit. Pinaparamdam dito ang proteksyon at seguridad sa gitna ng nakakasilaw na mga ilaw ng kamera. Ngunit sa gitna ng tanungan ng media, biglang tumayo si Diana mula sa likuran. May hawak siyang mikropono at may nakamamatay ng ngiti sa kanyang mga labi. Mr. C, bago niyo ipagmalaki niyo tinatawag na perfect fiancé, maaari ba naming malaman kung alam niyo ang totoong pagkatao ng babaeng yan? Malakas at matarik na sigaw ni Diana na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Natahimik ang lahat. Tumutok ang lahat ng kamera kay Diana at pagkatapos ay kina Edward at Althea. Namutla si Althea, naramdaman niyang biglang paglamig ng kanyang mga kamay. Ipinakita ni Diana sa malaking projector screen ang mga dokumento ng utang at ang mga litratong kuha sa mahirap na komunidad kung saan lumaki si Althea. Ang tinagurian ninyong susunod na Mrs. C ay walang iba kundi isang baon sa utang na anak ng isang kriminal. Patuloy ni Diana sa nakatitig na media. Kinagamit ka lang niya, Edward. Pera mo lang ang habol ng pamilya niya para mabayaran ang mga utang nila sa sindikato. Isang impostora at oportunista ang babaeng yan. Nagsimulang magbulungan ng mga mamamahayag. Ang mga ilaw ng flash ng kamera ay sunod-sunod na pumutok sa mukha ni Althea. Naramdaman ni Althea ang matinding hiya at takot. Ang mga luha ay nagsimulang mag-unahan sa kanyang mga mata. Nais niya nang tumakbo at magtago sa mundo. Ngunit bago pa man siya makahakbang pabalik, mabilis na ipinulupot ni Edward ang kanyang braso sa bewang ni Althea. Nilapit niya ito sa kanyang dibdib at ibinaba ang kanyang paningin kay Diana. Isang titig na puno ng nakamamatay na puot at walang kapantay na kapangyarihan. Humarap si Edward sa mga mikropono. Ang kanyang baritonong boses ay malingaw-ngaw ng may matinding otoridad na nagpatahimik sa buong silid. Tapos ka na bang magsalita, Diana? Malamig na tanong ni Edward. Natigilan si Diana sa matapang na reaksyon ng tilyonaryo. Lahat ng sinabi mo, lahat ng utang ng pamilya ni Althea at ang mga paghihirap na pinagdaanan niya. Patuloy ni Edward habang nakatitig sa bawat mamamahayag. Ay alam ko na bago ko pa man siya hilingin maging asawa ko.
Nanlalaki ang mga mata ni Diana. Nagulat din si Althea at napatingin ng diretso sa panga ni Edward. Hindi ko siya minahal dahil sa kanyang pera o sa kanyang pinagmulan. Minahal ko siya dahil sa kanyang katapatan, sa kanyang lakas at sa kanyang malinis na puso. Mga katangian na kailanman ay hindi mo tinaglay, Diana. Malakas na pahayag ni Edward na nagdulot ng malaking ingay sa media. At kung may sino man sa silid na ito o sa buong bansang itong magtatangkang humamak sa aking asawa, ay sisiguraduhin kong bukas na bukas din ay mawawalan kayo ng kabuhayan. Inutusan ni Edward ang kanyang mga security detail na ilabas si Diana sa bulwagan. Habang inihila si Diana na nagwawala sa hiya at galit, dahan-dahang humarap si Edward kay Althea. Inabot niya ang mukha ng dalaga at dahan-dahang pinunasan ng luhang pumutok sa pisngi nito. Sa harap ng daan-daang kamera, iniyukayok ni Edward ang kanyang noo sa noo ni Althea. Walang makakasakit sa'yo habang nakatayo ako sa tabi mo, Althea. Bulong ni Edward sa boses na puno ng matinding proteksyon at pagmamahal. Sa sandaling yun nalaman ni Althea na ang kontratang nagsimula sa paghihiganti ay tuluyan na nagbago. Ngunit hindi pa rin niya alam na ang pinakamalaking lihim ng buhay ni Edward ay nakatakda ng mabunyag. Nabalot ng malamig na katahimikan ng pribadong opisina ni Edward sa pinakataas na palapag ng Sea Tower. Sa kabila ng salaming bintana, nakatanaw ang buong lungsod, ngunit sa loob ng silid, ang hangin ay mabigat at puno ng sikretong matagal nang nakatago sa dilim. Nakatayo si Althea sa harap ng dambuhalang Nara desk. Sa kanyang mga kamay ay hawak niyang isang lumang kulay chocolate na album at ilang kupas na document mula sa St. Vincent Orphanage, ang ampunan kung saan lumaki si Edward. Bakit? Bakit narito ang pangalan ng tatay ko? Nanginginig ang boses na tanong ni Althea. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at nag-uumpisang pataka ng luha. Edward, sabihin mo sa akin ng totoo, bakit nakasulat dito na ang tatay ko nagpupondo sa ampunan ninyo noong nabubuhay pa siya? Dahan-dahang humarap si Edward mula sa bintana. Ang kanyang matalas na panga ay nakakuyom at sa mga mata ng makapangyarihang trilyonaryo ay nakikitang matinding sakit at pagdurusa na matagal niya nang kinikimkim. Dahil hindi lang ako basta ulilang lubos, Althea. Mahinang simula ni Edward. Ang kanyang baritonong boses ay nanginginig sa unang pagkakataon. Ako ang tungkod at huling tagapagmana ng pamilyang Valderrama. Ang totoong may-ari ng lupain kung saan itinayo ang ampunan. Nalaki ang mga mata ni Althea. Ano? Nang mamatay ang mga magulang ko sa isang aksidente nung bata pa ako. Itinago ako ng lolo ko sa ampunan upang iligtas ang buhay ko mula sa mga tao na gustong pumatay sa aming pamilya. Patuloy ni Edward habang dahan-dahan na lumalapit sa dalaga. At ang iyong ama, si Don Fernando Fernandez. Ang nag-iisang taong nakakaalam ng totoo kong pagkatao. Siya ang lihim na nagbayad sa lahat ng gastusin ko, sa pag-aaral ko at sa proteksyon ko habang lumalaki ako. Bumagsak ang isang malaking bara sa dibdib ni Althea. Para siyang nawalan ng lakas at napaupo sa sofa. Kaya ba? Kaya mo ko ginawang contractual wife? Nautal na tanong ni Althea. Dahil sa utang na loob sa tatay ko? Dahil ba awa lang ang nararamdaman mo para sa akin? Umiling si Edward ng mabilis at mabilis na lumuhod sa harap ni Althea. Hinawakan niya ng mahigpit ang nanginginig ng mga kamay ng dalaga. Inilagay ang mga ito sa kanyang dibdib kung saan mabilis at malakas na tumitibok ang kanyang puso. Hindi, Althea, maling-mali ka. Emosyonal na banta ni Edward habang nakatitig ng diretso sa mga mata ng dalaga. Noong mga bata pa tayo sa ampunan, noong bumibisita ka kasamang tatay mo, ikaw ang nag-iisang liwanag sa madilim kong mundo. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pag-asa nang wala kong kahit na ano. Napaingit si Althea habang bumubuhos ang kanyang mga luha. Nang tinanggihan at tinapon ako ni Diana 5 taon na nakakaraan dahil sa aking kahirapan, hindi ako nagsumikap yumaman para lang magiganti sa kanya. Pag-amin ni Edward habang ang sarili niyang mga mata ay nag-uumpisa ng mamalisbis ng luha. Nagsikap ako. Tiniyak kong buhay ko sa negosyo at ginawa kong lahat para maging trilyonaryo.
Para sa'yo, para sa oras na maibalik kong kayamanan ko, ay may kakayahan na akong protektahan ka. Iligtas ka sa paghihirap at ibigay sa'yo ang buhay na nararapat para sa'yo. Edward, bulong ni Althea, tuluyang nawalan ng boses sa matinding gulat at emosyon. Ang kontrata, ang pagpapanggap sa harap ni Diana. Ginawa ko lang yon bilang dahilan para maipasok kita sa buhay ko nang hindi ka naghihinala o natatakot. Lumuluhang pagtatapat ni Edward. Hindi kita ginamit para sa galit ko kay Diana, Althea. Ginamit kong galit na yon bilang pagkakataon para maangking kita at maipaglaban ng pag-ibig na 10 taon ko nang itinatago sa puso ko. Nahulog ang lahat ng pader sa puso ni Althea. Ang galit, ang takot at ang pag-aalinlangan sa kanilang kontrata ay tuluyang natunaw. Ang lalaking akala niya ay malamig, walang puso at nakatali lang sa paghihiganti ay ang mismong taong matagal na nagmamahal at nagtatanggol sa kanya mula pa sa dilim. Yumakap si Althea sa leeg ni Edward nang napakahigpit habang bumubuhos ang mga luha ng kaligayahan sa kanyang pisngi. At sa gitna ng mataas na palapag ng lungsod, nagtagpo ang kanilang mga labi sa isang matamis at emosyonal na halik. Isang halik na nagtapos sa kasinungalingan ng kontrata at nagpasimula sa kanilang totoong pag-ibig. 1 taon ang mabilis na lumipas mula nung gabi ng matinding pagtatapat at pagbubunyag na katotohanan. Ang dating madilim na ulap ng paghihiganti, galit at kasinungalingan ay tuluyan ng napawi, pinalitan ng maliwanag at maaliwalas na kinabukasan. Ngayong gabi, ang tanyag ng Manila Cathedral ay nababalot ng libo-libong puting rosas, mga kumikislap na fairy lights at ang napakagandang tugtog ng grand organ. Walang mga kamera ng media, walang mga huwad ng negosyante at walang halong pakitang tao. Ang pampublikong kontrata ay wala na. Ito na ang totoong kasal ni na Edward at Althea. Isang kasal lang itinadhanan ng tunay na pag-ibig at sakripisyo. Sa tapat ng altar nakatayo si Edward C. Nakasuot siya ng perpektong pasadyang white tuxedo na lalo nagpalabas sa kanyang matikas at atletikong balikat. Ang kanyang matalas na panga ay may bahagyang ngiti, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa labis na kagalakan at emosyon. Walang bakas ng malamig at walang pusong trilyonaryo, isang lalaking labis na nagmamahal lamang nakatayo sa harap ng Diyos. Bumukas ang dambuhalang pinto ng katedral. Dahan-dahang naglakad si Althea pabalik sa buhay ni Edward. Ngunit sa pagkakataong ito, bilang isang tunay na reyna, nakasuot siya ng isang mamahaling lace wedding gown na may mahabang tren na pinalamutian ng malilit na diamante. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng manimpis na veil, ngunit kita pa rin ang kanyang likas na kagandahan, matamis na ngiti at mga matang puno ng luha ng kaligayahan. Habang naglalakad si Althea patungong altar, naalala ni Edward ang lahat, ang kanilang paglaki sa ampunan, ang mga gabi ng paghihirap, ang insidente sa ballroom at ang matamis na pagtatagpo ng kanilang mga puso sa likod ng isang kontrata. Lahat ng dusa at sakit ay nagkaroon ng halaga dahil sa babaeng naglalakad papalapit sa kanya. Nang makarating si Althea sa harap, inabot ni Edward ang kanyang kamay. Ang init ng kanilang mga daliri ay muling nagtugtong sa kanilang mga kaluluwa. "You look breathlessly beautiful, my wife," bulong ni Edward habang dahan-dahang itinaas ang veil ni Althea at pinupunasan ng luhang pumutok sa pisngi ng dalaga. "At ikaw naman, ang pinakagwapong langking ampunan na naging trilyonaryo sa buhay ko." Malambing at may halong biro na tugon ni Althea. Sa gitna ng seremonya, habang nagpapalitan sila ng vows, ibinigay ni Edward ang kanyang buong puso at buhay. "Althea, nagsimula ang lahat sa isang galit at paghahangad na maipamukha sa mundo ang aking halaga." Pangaral ni Edward habang nakatitig sa mga mata ng dalaga. "Ngunit, itinuro mo sa akin na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa bilyon o trilyong piso sa bangko, kundi sa tibok ng pusong nagmamahal sa akin ng tapat. Mula ngayong araw, ikaw ang aking reyna, ang aking buhay at ang aking tanging tahanan." Napahagulol si Althea sa tamis na mga salita ni Edward. "Edward, pumasok ako sa buhay mo bilang isang baon sa utang na contractual wife.
Ngunit binigyan mo ko ng buhay na puno ng pag-asa, proteksyon at pagmamahal. Hindi kita mamahalin dahil sa iyong pera, kundi dahil sa dakilang puso na meron ka. Hanggang sa huling hininga ko, ikaw lang. I now pronounce you husband and wife. Pahayag ng pari. You may now kiss the bride. Inapit ni Edward ang bewang ni Althea at nilapit ito ng napakahigpit sa kanyang dibdib. Yumukod si Edward at nilapat ang kanyang labi sa mga labi ni Althea. Isang mahaba, matamis at puno ng pagnanasang halik na nagpalakpakan sa buong katedral. Samantalang malayo sa karangyaang iyon, si Dayani nakatitig sa telebisyon sa isang maliit at lumang apartment. Bagsak ng negosyo ng kanyang pamilya. Iniwan siya ng kanyang fiancé at wala ng dating karangyaan na ipinagmamayabang niya. Umiiyak siya sa matinding pagsisisi habang pinapanood ang lalaking itinapon niya noon na ngayon ay masayang kasamang babaeng mas karapat-dapat sa pagmamahal nito. Pagkatapos ng kasal, sa pampribadong hiyate ni na Edward at Althea, sa gitna ng bukas na dagat, nakasandal si Althea sa malapad ni dibdib ni Edward habang pinapanood ang paglubog ng araw. Nakaakbay si Edward sa kanya, dahan-dahang hinahaplos ang kanyang tiyan kung saan nag-uumpisa ng tumubo ang panibagong simbolo ng kanilang pag-ibig. Masaya ka ba, Mrs. C? Bulong ni Edward habang humahalik sa kanyang buhok. Sobra, Mr. C. Nakangiting tugon ni Althea habang humihilig sa kanyang piling. Ito ang pinakamatamis na wakas na hindi ko kailanman inaakala. Isang halik sa ilalim ng gintong kalangitan ang nagpatunay ng pagiganti na nagsimula sa dilim ay tuluyan na nagbunga ng isang walang katapusang ligaya at wagas na pag-ibig. At yan ang tinatawag na ultimate plot twist mula sa fake marriage papuntang forever. Ang aral natin ay huwag kang mabilis manghusga ng tao batay sa suot o wallet niya ngayon dahil hindi mo alam kung anong kaya niyang marating bukas. At higit sa lahat, ang tapat na pag-ibig ay hindi pinipirmahan sa kontrata kung hindi tinatadhana ng puso. At muli ako po si Miss Maria at maraming salamat po.